Amen. Praise God. At pong palakpakan ng ating Panginoon. Hallelujah. Parang napakasarap pong umawit na lang tayo, no? Singing and singing na lamang. But that is what we will do in heaven. Pagdating po ng panahon. Truly, pag tayo po ay nasa presence ng ating Panginoon, what we can do is just to worship, sing. Amen po ba? So praise God. Pero as we wait upon the Lord, we will continue to be strong. At patuloy po tayong magpapakita po ng ating patience as we wait upon God. Amen po ba? Good morning po sa ating po palakpakan ng ating Panginoon. At welcome po sa ating pong 21st anniversary ng GILRM, Rizal Makati. 777-777-21 years. Tunay nga po na napakabuti po ng ating Panginoon sapagkat sa po totoong tapat sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? Ang kanyang ministry ay patuloy po niyang pinagpapala sapagkat truly, because we declare only one name, Jesus is Lord. Amen po ba? God is good. And all the time, God is good. Welcome po sa bawat isa at nawa po ay patuloy po tayong mag-enjoy because Jesus Christ is the center po ng ating pong pagtitipon sa umagang ito. And when Christ is centered, sigurado po nandun po yung pagpapala at pagsama po ng ating Panginoon. Nothing is impossible with God because the Word of God is very powerful and Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen? At ipong palakpakan ng ating Panginoon. Praise God. Sa lahat po ng mga first-timers, kung kayo po na-invite lamang, I welcome po sa GIL Rizal Makati. Ito po gawain po na kung saan ay si Jesus po ang ating lamang pong itinataas. And our focus of our study is only the Bible. Kaya you are very safe dito sapagkat only the Bible is our reference for us to know the truth. And sabi ng Biblia, Jesus is the truth. Amen po ba? So, just a little, lang po, flashback. 2005 ay tayo po nagsimula ang GIL Rizal Makati, 205, nung po sa Daffodil, sa tabi po ng ilog. We've been there for more than 5 years sa tahanan po ng ating kapatiran, si Brother Paul, na ginamit ng Lord para ang gawain po ay masimulan ng GIL dito po sa Barangay Rizal and Pembo. And after more than 5 years, ay kailangan pong ipagawa yung bahay. Kaya tayo po ay napalipat po sa Amorseco Street, sa Rizal pa rin po, noong 2011. Kaya lamang po yung bahay po ay church naman siya, kaya lang yung taas po ay ginawang church, kaya lang bahay siya. Nung kami po ay dumarami na umuuga, umuuga, kaya sabi ng may-ari, Pastor, baka bumagsak yung bahay namin. Maghanap na kayo ng iba. So we've been there for few months sa Amorseco. Kaya kami po ay napalipat po ng MS Del Pilar ng 2012. At kami po ay nandoon po ng 10 years. Kaya lamang po, after 10 years, yung lugar po ay kailangan na rin gamitin po ng may-ari ng lugar. Kaya kami po ay napalipat ng 2022. Year 2022 sa Adela Street. Ano po siya, apat na palapag. Kaya lang medyo maliit ng lugar. Dumarami na rin po for the glory of God. Kaya kami po ay kailangan na rin maghanap ng medyo malaking lugar. So we found this place through Brother Jemuel po. Nagka-drive siya, nakita niyang for rent, ito pong Curie Building. Ay kami po ay napalipat dito sa Sampaguita Street, Curie Building, nung last year, 2025. And, kaya po, yung baba po dito ay gym, clinic. At yung second floor po ay gym. Kaya tayo po nasa third floor. Ibig sabihin, sa ilalim ng ating paa, ay nandun po yung ating inaapakan lamang po yung sakit at kahinaan. Amen po ba? At ipalakpakan po ang ating Panginoon. Kaya wag po kayong mapagod o makyat sapagkat ibig sabihin, ating inaapakan lamang po yung karamdaman at kahinaan sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Amen po ba? Kaya welcome po. And now we are in our 21 years at I believe po God will do great things in the coming years sa buhay ng bawat isa sapagkat si Jesus po ang ating pong kinataas and because Christ is the center, wala pong limit ang kanyang pwedeng gawin sa gawain po ng ating Panginoon. Amen po ba? So ngayon po, are you ready to hear the Word of God? Amen. Are you excited? Amen. Sabi ng Panginoon ng Bible, in the beginning was the Word, and the Word is with God, and the Word was God. At nagkatawang tao po ang Word of God. Ibig sabihin, si Jesus
Ang Diyos at ang salita ng Diyos po ay iisa. Kaya when we listen to the Word of God, nandun po si Jesus. And when Christ is there, ano man po ang ating pangailangan ngayong umaga, kung kayo man po ay mayroong karamdaman, mga sakit, pangangailangan, nothing is impossible with God because the Word of God ay gamot at pagkain ng bawat isa ng ating mga buhay. Amen po ba? At ngayong umaga po ay we will have our invited guest. Siya po ay galing pa sa malayong lugar. At siya po ay galing po sa lugar na masarap ang pansit. At marami po doong mga isda na masasarap. So kanya pong kasama yung kanya pong pangalan na si Brother Jemuel, no? Brother Jemuel at si Sister Mayet at Sister Ruel. So welcome po sa GIL Rizal Makati. At di palakpakan po ang Diyos sa buhay ng bawat isa. So he's been my friend for many years. Siya po yung aking kakilala ng matagal ng panahon at siya po yung na-invite ko. Actually siya po ay naging ang speaker natin sa MSL Club many years ago before pandemic pa yata yun, matagal na, no? So si Pastor. So today, let us hear the Word of God sa pamagitan po ng ating namahal na kapatid. Siya po yung City Pastor po ng Lone District po ng GIL Malabon. So let us welcome Pastor Randy Cabuang. Ating palakpakan po ang Panginoon sa kanyang buhay. Praise God, praise God. Purihin po ang atin pong Panginoon. Sige po, the best clap offering unto the Lord. Isang pinagpalang umaga at happy, victorious, blessed 21 years of God faithfulness and goodness sa atin pong mga kapatiran dito po sa lugar ng GIL Rizal Makati. At ako po ay nagagalak at natutuwa sapagkat ako po ay magiging bahagi ng inyong pagdiriwang ngayon pong araw na ito. And in behalf of our dear beloved Bishop Brother Eddie Villanueva, our Vice President Pastora Jovi Villanueva Binalia, and to our NCR Operations Director Pastor Noel Kasimpoy, ako po ay patuloy na narito po sa inyong harapan, handang magpagamit sa atin pong Panginoon upang ipahayag ang kanyang buhay at banal na salita at upang maranasan natin ang dakilang presensya, pag-ibig ng atin pong dakilang Diyos na buhay. Amen? Congratulations po. Ngayon pa lamang, congratulations sa bawat isa po sa atin. Amen? And congratulations, Pastor Purdy. Si Pastor Purdy po ay, kumpare ko po yan, yung pangalawang anak ko po, si Josiah, ay kanya pong inaanak. At nagpunta rin yan doon sa Malabon nung dinedicate po yung anak ko nung 2004. And I believe, ngayon pong umagang ito, tayo po ay, ready na po ba tayo? Amen po ba? Praise God. I believe nga din, kanina pa lamang po, ang atin pong mga puso ay patuloy na tune in na ng atin pong Panginoon. And as we worship God, praise the Lord, ako po'y nagagalak, natutuwa dahil talagang very powerful yung pong atin pong praise and worship kanina. Sabi ko nga sa inyo pong pastor, kay Pastor Purdy, even the special number, ay pwede na kayo mag-special number sa PRM. Kung ma-schedule kayo sa ating GILPRM. Dahil kami pa, mga ilang beses na rin po kami na-schedule ng special number. Even Sunday service po doon po sa Bunlo, Bukawi, Bulacan. Kaya nga, I pray, ang bawat isa rin po sa atin. Dahil syempre, kasama rin po yun, na bahagi ng atin pong paglilingkod. Doon po sa atin pong GIL Church Worldwide Ministry ay meron rin tayong mai-contribute na kung saan ay yung atin pong mga talents ay maibahagi po natin doon po sa atin pong Mother Church. Ngayon po ay mag-aaral na po tayo ng salita ng Diyos at nakatutuwa po dapat dahil hindi na po kayo nagbago ng inyong team. Kada may mga pinupuntahan po akong mga church na kung saan ay may mga anniversary, iba po yung naging team nila. Siyempre, they choose their own team na kung saan ay dapat doon po sa kanila pong simbahan. Pero kayo, ito na po yung pang-apat na linggo
na kung saan ay pinag-uusapan po ito pong breakthrough patience that sustains. And I believe na tayo pong lahat, nandoon na yung atin pong patience. Talagang na-sustain yung atin pong patience in hearing and listening the Word of God. Amen po ba? Tayo po'y sandaling yumuko, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y muling nagpapasalamat sapagkat kayo po, Panginoon, ay hindi nauubusan ng mga taong patuloy magbibigay ng pasasalamat, pagpupuri, pagsamba po sa inyo. At dito po sa Jael Rizal Makati, Panginoon, may mga anak ka, nandoon ng kauhawan sa iyong presensya, sa iyong salita, Panginoon. At muli ako'y po'y dumadalangin, nakatagpuin mo po sila, Panginoon. That in this place, Lord, we might encounter you once again in the name of Jesus. Through your word, let the Holy Spirit speak in our heart, O God, in the name of Jesus. Ama, maraming pong salamat muli, and we claim your power to move mightily in our midst as you release healings, miracles, and even transformations in our lives, O God. Thank you for your blessing, O God. At tunay nga po, Panginoon, na angkirin po namin ang tagumpay na galing po sa inyo. Salamat po at maingat po kaming magbabalik po sa inyo ng lahat-lahat ng papuri, pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen and Amen. Dito po sa aklat po ng James chapter 1 and 3 and 4, sabi po rito, let me read the Bible. Sabi po diyan, James chapter 1 verses 3, because you know that the testing of your faith develops perseverance. For perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Ang Diyos po ang magpala sa pagkakabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Kung titignan po natin, doon po sa salitang ito, testing of your faith produces perseverance, so that you may be mature and complete, nothing. Ang sabi po, o complete, ang sabi po ng salita ng ating pong Panginoon. Tayo, nung tayo po'y tinawag ng Diyos, at nung tayo po'y lumapit sa pagkakatawag ng ating pong Panginoon, as we receive the Lord Jesus Christ, ay naranasan natin yung pong pagliligtas niya, naranasan natin yung kanyang pabor, naranasan natin yung kanyang protections. Pero hindi po natatapos po doon eh. Ang Diyos meron siyang gustong makita sa buhay ng bawat isa sa atin. Meron pong finished product na gusto ng Diyos na makita sa buhay natin. That's why when the Lord Jesus Christ finished His task, yung kanyang ministerial time, during that time dito po sa lupa, sinabihan niya yung kanyang mga disciples. Ano pong sabi niya? Tarry here in Jerusalem and wait for the Father's promise. Ano po yon? The coming of the Holy Spirit. Amen? Sapagkat ang banal na Espiritu ang magpapatuloy nung sinimulang gawain ng ating Panginoong Kristo sa atin pong mga buhay. And it could be the process ng buhay Kristiyano natin, doon ngayon po papasok ang banal na Espiritu. That's why one of the fruit of the Holy Spirit na gusto ng Diyos na makita sa atin, ito po yung salitang patience, salitang perseverance. Sa New King James Version, doon po sa fruit of the Holy Spirit, ito pong salitang patience is long-suffering. Long-suffering yung binanggit po roon sa New King James Version. Kaya kung makikita po natin, mga magulang, mga kapatid, ay bahagi ng paghuhubog ng Diyos. Ito pong mga katangiang ito na nais niya na makita sa atin. Because God wants you to develop fully the Christ-likeness sa atin pong mga buhay. Amen? Patience aligns believers with God's timing. Patience aligns every one of us
on the timing of God, sustaining revival and unlocking miracles sa buhay po ng bawat isa sa atin. It is trusting God's timing. Napakalaga po nito eh. Marami pong tao dito sa ginagalawan nating mundo ay ayaw nung proseso, di ba? Kaya nga dumating tayo doon sa punto na atin pong buhay ngayon. In the era of instance, di ba? Nagsimula sa mga fast food, nagsimula sa mga instant coffee, instant noodles, everything which is instant. Dahil nagmamadali po yung pacing ng bawat isang tao maging sa kanila pong pagtatrabaho. Pero pagdating po sa kaharian ng Diyos, hindi po pwede po yung tinatawag na instant. There is no such the creations of a servants of God or even pastors in an overnight. Hindi po nangyayari po yun eh. Kami po bilang mga lingkod ng Diyos, dumaan kami sa process. Being a servant of the living God. Magkasama kami ni Pastor Purdy, si Kumpare Purdy. Dumaan kami po doon sa mga trainings, nung kami po yung mga sub-district pastors o coordinators during that time. And that is the process na kung saan ay ginamit ng Diyos para mahubog po kami. And that very time of God, we can trust it. Nandiyan pa po ba tayo? Amen po ba? That we need to say it, Lord, even trials and testing of our life, we need to be steadfast. At ang sabi naman ng Diyos, nung ikaw ay sumunod sa akin, di ba? Sa bawat sa po sa atin, nung ikaw ay nagdesisyong sundan ako o sumunod sa akin, hindi naman ako nangako, wala ka ng problema. Hindi naman ako nangako, hindi ka na magkakaroon ng pagsubok. Ang pinangako ko, sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga trials o problemang darating sa iyong buhay, maasahan mo ko. Hindi kita iiwanan. Hindi kita pababayaan. That is the very promise of God. That's why we need to endure patience. And there is a breakthrough patience if there is a sustenance in our life. Breakthrough patience is the key to sustaining seasons of revival and experiencing personal restorations in its fullness. Gusto po ba natin nun? Amen po ba? Sabi ko nga kanina, meron pong gusto ang Diyos, yung end product ng bawat isa sa atin. And that end product can be brought on eternity. John 3:16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Whoever believes on Him and every one of us. At yung pong mga newcomers po natin, if you believe on Jesus, sabi po roon, you will not perish anymore. Tayo naranasan na po ng mga believers yun eh. Wala na tayo doon sa kapahamakan. Nandiyan pa po ba tayo? Ano ang mayroon na tayo ngayon? Buhay na walang hanggan. Eternity, eternal life. Yan ang promise ng Lord. At yun ang gusto niya, makarating tayo doon sa punto ng ating pong buhay. And we need this characteristic that the Holy Spirit has been given to us. And one of these is the fruit of patience. Amen po ba? Kaya nga binabanggit yan that knowing that the testing of your faith produces patience or even endurance. And let this patience have its perfect work in our life. That you may be perfect, complete, lacking nothing. Yan po yung sinasabi po ng salita ng atin pong Panginoon. Kasi nung nilikha ng Diyos ang tao, God create man in its perfect form. Ayon sa wangis ng Diyos. Nandiyan pa po ba tayo? Perfectong pagkakalika eh.
Among the creations that made by God during the day 1 hanggang day 5, ang sabi po ng Diyos, it was good. But when man was created, ano pa ang sinabi ng Diyos? It was very good. In other version, it is an excellent creations of God. So yun yung gustong ibalik ng Diyos sa atin eh. After the fall of man, nagkasala, nasira, yung pong katauhan na yon na ayon sa wangis ng Diyos. Then when Christ died on the cross, ibinalik muli po yun eh. And now, yun po yung atin pong titignan. That's why we need being patient. Patience is the capacity to endure delays. Tinetest po tayo eh. Obstacles or provocations without becoming annoyed or being angry or anxious. 21 years, that is a period of maturity. It is, sa lalaki po, dyan po nagdidibu, di ba? Yung mga lalaki, 21 years old. Ibig sabihin, you are really a man. You're ready to face challenges of the world. 21 years. Kaya nga napakaganda po nitong bahagi na ito ng buhay ng isang young man or even young woman na kung saan ay haharapin niya yung pong mga challenges ng mundong ito. Pero as a Christians, ang salita ng Diyos ay nagpapaalala sa atin that we have the capacity to endure all these challenges na kung saan ay daan lang. Kung tayo man po'y mainis, daan lang, hindi nag-i-stay. Amen po ba? Yes, there is something na meron tayong pagkainis doon sa circumstances na nangyayari sa buhay natin. Sometimes meron pong nagagalit tayo. Pero padaanin lang natin. Huwag nating pa-standbyin. Di po ba? Hindi po ba dapat manatili? Yes, we can experience being angry. That even the Lord Jesus Christ, di ba? Nagalit rin siya. When he saw the temple of his father ay naging marketplace, ano ginawa ni Jesus? Tinaob niya, pinagbabalibag niya yung mga gamit ng mga nagtitinda, nagpapalit ng pera doon sa templo mismo ng kanyang amang nasa langit. But stay with patience. And he said to the people, my Father's house is a place of prayer, not for the thieves, not for those who have a corrupted spirit. Patience involves the ability to remain calm while waiting for an outcome or persevering through difficult, tedious tasks. Sabi ko nga kanina, there is no such overnight that happens in our life. Laging may proseso. When we start learning, nagsimula tayo sa kinder, elementary, di ba? High school, ladder of learning. At nagtiyaga ho tayo doon because we want one goal. Bata pa lang ako, mag-aral kang mabuti anak, sabi ng nanay ko, tatay ko, para pag nakatapos ka, meron kang magandang trabaho. Maayos ang trabaho mo. Sabi nila noon, huwag mo kaming gagayahin, hindi kami nakatapos ng pag-aaral. Mayroong pong goal.
And our Heavenly Father also gave us, mayroon din po siyang goal sa buhay natin. That we might finish the race of our life, the race of our faith here on earth. At hindi lang yon, ang gusto nga ng Diyos, all of us, meron tayong flying colors. Amen? Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. That's why, next slide, patience aligns believers with God's timing. Sabihin natin, God's timing. Tandaan po natin, yung pong timing ng Diyos, hindi ayon po doon sa ating sariling kalooban. We pray as Christians, Lord, I pray for this. Please give me the answer. Please bless me, bless my family. That is elementary way of asking God in prayer. Hindi na tayo dapat ganon, na puro lang tayo hingi sa Diyos. Amen po ba? Elementary po yun. Pero ngayon nagmamature na tayo, we knew it, that God have already know those things that we are need. Matthew chapter 6 verse 32 Di po ba? Ano po ang sabi po ng Diyos o ni Jesus during His preaching on the mount, di ba? Kasama po itong sa Matthew chapter 6. Sabi niya, huwag kayong tumulad sa kanila sapagkat sila ay mga hintil o mga pagano, pagans, na laging nag-aalala doon sa kanilang mga kakainin, doon sa kanilang iinumin, doon sa kanilang dadamtin. Ang sabi ng Matthew chapter 6 verse 2, alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ito. Amen po ba? Kaya dumaan na tayo doon sa panahon na yon. Ngayon, as we grow deeper in our faith or even known God, God knows it. As I obey patiently or waiting patiently to our God, to my God, alam ko kaya niyang isupply ang lahat-lahat kong mga pangailangan. Naniniwala po ba tayo doon? Amen po ba? Kaya nga, napakainam yung timing po ng Diyos. At tandaan po natin, ang Diyos po, hindi po siya covered nung tinatawag nating time. Because our God is timeless. Meron po kang isang nakasyaran na isang typical na kabataan na ang sabi ko po sa kanya, do you believe on God? Sabi niya, I don't know. Yun po ang sagot niya sa akin. I don't know. Sabi ko, bakit naman? Sabi niya sa akin, hindi po ako kumbinsido sa mga paliwanag ng tao patungkol sa Diyos. That even the Bible, it was written by people, sabi niya. Sinulat lang rin yan ng mga tao. Ibig sabihin, yung knowledge na inilagay dyan, galing rin yan sa tao. Ang naisip ko po ay, look at the things, our environment. Ang mga puno, ang mga halaman, ang mga bundok, ang oceans, seas. Kung may nakikita kang building ngayon, hindi naman building kaagad dyan nang walang lumikha. Di po ba? May architect, may mga engineers. Ganun rin naman tayo. Ang nakikita nating bundok, hindi naman yan nandiyan na yan eh. Sabi ko sa kanya, may lumikha dyan. May gumawa ng lahat ng mga bagay na ito. Kaya siya nandiyan. At ang sunod niyang tanong sa akin, okay, God created those things. But who created God? Yun po ang tanong niya sa akin. Sino naman ang lumikha sa Diyos? Ang sabi ko po sa kanya, that is beyond
may ability o may capacity to think. Because God is timeless. No one can create God because He is God, the creators of everything in this world. And I believe doon po sa pag-uusap namin yon, I convinced him kung paano mo maipapakilala ang Diyos. At lagi po siyang laman ng akin pong panalangin sa bawat araw, Lord. Yung mga nag-challenge sa iyo during the time na nagsabing, kung totoo kang ang Diyos, Panginoon, baguhin mo ako. At nangyari yon sa kanila. Alam ko, Panginoon, gagawin mo rin po yun doon sa taong ito. Magpapakilala ka sa Kanya. Sapagkat hindi naman po nalilingid sa iyong kaalaman. Alam ko, naghahanap po siya ng sagot doon po sa mga katanungan yon na nandoon po sa kanyang puso. Ako po nagtitiwala po doon sa timing ng Diyos. I trust God's timing. Na hindi naman kaagad pag sinabi mo yun, tatanggapin talaga eh. Hindi eh. I believe, as I pray, na meron pong panahon ng pagkilos ng Diyos sa kanya pong buhay. Amen po ba? Amen? Remember, si Mary, nung dumalo si Jesus, kasama ang mga disciples, sa kasalan, the first miracle na ginawa po ni Jesus, nang malaman ni Mary na naubusan ng alak, lumapit kaagad siya kay Jesus, yung concern. But, nung sinabi ni Mary, naubusan na sila ng alak, ano yung sagot ni Jesus sa kanya? Sabi niya, woman, hindi pa ito yung oras ko. Tayo kapag lumapit talaga, gusto natin agad-agad eh. Nandiyan pa po ba tayo? Amen po ba? Talagang gusto natin agad-agad. But Mary understood. Nung sinabi ni Jesus, hindi pa ito yung oras ko. Hindi na siya nakipag-argue. Pumunta siya doon sa mga nag-aasikaso ng kasal, sa mga alipin. At tinuro si Jesus, sabi niya, kung ano yung sasabihin niya ni Jesus sa inyo, gawin ninyo. Sundin lamang ninyo. Then, nung si Jesus po ay lumapit na doon sa mga nag-aasikaso, sabi niya, itong mga, in paraphrase, itong mga tapayang ito, punuin ninyo ng tubig. Lagyan ninyo ng tubig hanggang sa pinakalabi nung tapayan. Sinunod nila yon hanggang labi. Then, sumalok ka ngayon. At dalin mo yung sinalok mo doon sa pinakapinuno ninyo ng handaang ito, namamahala ng handaan. Ipatikim mo yan. At ano po yung nangyari? Alam natin yung kwento. Nandiyan pa po ba tayo? Nung tinikman ng pag nakapinuno sa handaang iyon, yung alam na alam nila, sumalok sila ng tubig. Pero nung tikman, ano ang naging lasa? Naging masarap na alak. At ang sabi niya, ito yung alak na pinakamasarap na natikman ko. Sabi niya, karaniwan, sa mga handaang katulad nito, kapag medyo nakainom na yung mga bisita, yung second hand na, di ba, yung ano na, hindi first class na alak, yun na yung kanilang inihanda dahil hindi naman na nila malalasan to eh. Pero ibang klase. Ibang klase ang kasalang ito. Kung ano yung pinakamasarap, yun ang hinuli. Nandiyan pa po ba kayo? Sometimes sa atin po as we wait on God, ang Diyos laging naghahanda para sa atin ng kung ano yung pinakamabuti, kung ano yung pinakamainam, ano yung pinakamasarap
para po sa buhay ng bawat isa sa atin. So we need to trust God's timing while remaining gentle, while remaining faithful, and steadfast in trials. Breakthrough patience is the key to sustaining the seasons of revival and experiencing personal restorations in its fullness. Next slide, breakthrough patience that sustain, endures trials without compromise. Yes, habang naghihintay tayo, as we endures the trials. Kasi as we have trials, there's a pain. Minsan nasasaktan tayo. Pero hindi dapat tayo mag-compromise. That's why Apostle James, sabi niya sa James chapter 1 verse 12, "Blessed is the man who remains steadfast under trial." Why? For when he stood the test, he will receive the crown of life, which God has promised to those who love Him. Tingnan po ninyo, ang Diyos natin may inihanda sa atin eh. He was preparing something for us. Kaya kung tayo man dito sa ibabaw ng lupa, nabigo tayo dun sa mga bagay na pangmundo, pero pagdating po sa langit, sigurado tayo, meron tayong tatanggapin. Nandiyan pa po ba tayo? Sigurado tayo. Because Jesus prepared it for us. Naalala ko lang yung John chapter 14 when He called His disciples. Sabi niya, "Let not your heart be in trouble. Believe in God. Believe also in me." Then verse 2. "Because I will go to my Father. And in my Father's place," ang sabi niya, "I will prepare a house or a place for you." Ang ganda nung sinabi ng ating Panginoong Hesus doon eh. Pupunta na ako doon. Pero nagbilin siya. Dapat hindi kayo mabagabag sa pag-alis ko. Patuloy kayong manampalataya, magtiwala sa Diyos. Pagtiwalaan nyo rin yung sinasabi ko sa inyo. Pupunta na ako sa aking Ama. Pero ipaghahanda sa pagpunta ko ron, ipaghahanda ko kayo ng inyong matitirhan. That is the promise of Jesus. There is a breakthrough in patience that sustains. As we read and study the Bible, ang daming mga pangako ng Diyos. Then other things, itong sinasabi po sa James chapter 1 verse 12, that we receive the crown of life, which God has promised to those who love Him. Patience demonstrate trust in God's plan. Alam po ba natin ang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin? Amen po ba? We know the very plan of God? Jeremiah? Amen po ba? God said, "For I know the plans that I have for you." That is the very plans of God. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. That future is talking about eternity. Na hindi po natatapos dito. That even God Himself, through His servants, through the man of God, sabi niya, hindi ito ang tunay nating lugar. Ang tunay nating tirahan doon sa lugar ng Amang nasa langit. We are not citizens of this world, but our citizenship is in heaven. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. That's why we need to sustain it. Next slide. Breakthrough patience that sustain builds spiritual maturity. Talagang dapat patungo tayo doon. God is reminding
the believers when he talking about yung kanila pong paglago. Kaya nga dapat sa paglago ng isang Kristiyano, nasasalamin talaga yung mga bunga ng banal na Espiritu. The fruit of the Holy Spirit in our life. Kahit naman po doon sa Galatians chapter 5, inuna na ibinahagi at mas marami po yun eh. Yung pong mga characters na kung saan ay pangmundo. Diba? Yung jealousy, yung bitterness, anger. Binanggit po yun sa Galatians chapter 5 before yung fruit of the Holy Spirit eh. But breakthrough patience that sustain builds spiritual maturity. Building spiritual maturity means becoming more like Jesus Christ. Yun ang end product na gustong makita ng Amang nasa langit sa buhay ng bawat sa atin. Na hindi dapat mawalan ng kabuluhan ang sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Are you there, church? That's why the Bible teaches us that this growth requires consistent study of God's Word. Bakit kailangan natin every Sunday nandirito? Di ba sapat na yung nakilala ko si Jesus, as alam kong ligtas na ako, that's okay? Hindi eh. We need to do the task of being a Christians. We need to undergo the process of being with Christ. That's why we need to study the Word of God. We need to be trained because the devil is there. Satan is there. Pilit tayong hinihila pabalik sa kanya. Amen po ba? At anong ginagamit niya? Yung mga pagsubok. That even God Himself allowing it to happen to us. Para nga maging bahagi ng katatagang spiritual ng buhay ng bawat isa sa atin. To building spiritual maturity. Paano makikita yung pong improvement ng isang estudyante kung wala po siyang tests or even examinations? Then how can God find out in every one of us kung paanong tayo nga ba ay nagmamature if we pass every test and every trials of our life. Sabi nga nung kanina sa atin pong teksto in James chapter 1 verse 3, di po ba? And 4, that this patience or let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Kasi ang gusto ng Diyos talagang makita niya, anak, hihintayin kita doon. Ha? Hihintayin kita, hinihintay kita doon. Sabi ni Jesus sa bawat isa sa atin, I will wait for you in my Father's place. Perseverance strengthens character and fruitfulness. Kaya nga po mga magulang, mga kapatid, bakit may mga unanswered prayer until now? Bakit yung inaasam mo na sinabi mo pa sa Lord, naglilingkod naman ako sa iyo, faithful naman ako sa iyo, pero hanggang ngayon, yung hinihingi ko sa iyo 5 years ago, bakit wala pa? Lagi natin tatandaan, God is preparing us to handle that such blessing na hinihingi mo sa Kanya. Kasi ayaw ng Diyos mawala ka eh. Baka kapag dumating yon,
yan yung maging rason para mawala ka sa Kanya. Kaya kang kunin that even the blessing can use by the devil para ilayo tayo sa Diyos. That the wealth of the world, that even Satan used the wealth of the world para tuksuhin yung mga anak ng Diyos. That even the Lord Jesus Christ Himself in Matthew chapter 4, Satan offered the wealth of the world. Na ang sabi niya, I will give all these things to you. Just worship me. Pero ano po ang sabi ni Jesus sa kanya? Go away, Satan, because there is only lingkuran, yan ay ang Diyos na nasa langit. Hindi natin tayo, as God build the spiritual maturity, there's a lot of test. May blessing, may promotions, hindi lang po yung sakit ng kalooban, emotionally, meron rin pong kagalakan, na kung hindi natin makikita, yung pong daan na pinaglalagyan sa atin ng Diyos, pwedeng makuha ni Satan yung pong daan na papunta po sa Kanya. Nandiyan pa po ba tayo? Amen? Naalala ko lamang po si Pablo in 1 Corinthians chapter 3. When the Corinthian believers arguing, sabi niya, mas magaling si Pablo. Sabi nung isang Corinthian believer, ay hindi, kay Apollos ako. Magaling sa Apollos. Siya ang nagtitrain sa akin. Di ba? Bahagi po yan ng process eh. How? Pero nung marinig ito ni Pablo, sabi niya, huwag kayong maging bata sa inyong pananampalataya. Katulad ng mga sanggol pa sa pananampalataya. Hanggang ngayon ba, ganyan ang nagiging attitude ninyo? Na para kayong mga sanggol sa inyong pananampalataya? Ang sanggol, ang kailangan niya ay gatas. Pero ngayon, dapat kayo kumakain na ng mga pagkaing matitigas. But until now, you are babes in Christ. Sabi niya, sino nga ba ako? Si Pablo. Sino nga ba si Apollos? Di ba? Kami ay mga lingkod lamang ng Diyos. At ang sabi niya, si Apollos ako ang nagtatanim, si Apollos ang nagdidilig. Pero ang nagpapalago ay walang iba kundi ang Diyos na nasa langit. Gustong ipakita ni Apostol Pablo, yun eh. Na para bang sinasabi niya, walang magaling sa aming dalawa. Walang bida sa aming dalawa. Ang isang bida lamang rito ay walang iba kundi ang Diyos na ating pinaglilingkuran. It can be happen, the growth can be happen because of the mercy and the grace of God sa buhay ng bawat isa. Kaya pagdating natin sa langit, wala tayong may pagmamalaki talaga eh. Ako po, tumatayo po ako ngayon dito sa inyong kalagitnaan by the grace of God. It is through the grace of God. And all of us, kahit saan tayo dalhin ng Diyos, iangat ang buhay natin. Ako, galing po kami doon eh. Mahirap na buhay. Panganay po ako. Ako yung unang mag-aaral, pero walang hawak o ipon ng mga magulang ko para sa pagpapaaral. Dahil sapat lang sa pagkain namin, yung pong kinikita ng aking ama nung panahon na yun. Then everyone, our neighborhood, sinasabihan yung tatay ko, ayan si Erning, hindi naman
makapagtatapos ng pag-aaral yung mga anak niya, nakikita nila eh. Isang kahig, isang tuka. Kapag kumain ka na agahan, yung kakainin mo ng tanghalian, hanapin mo uli. Nakakuha ka ng pagkain mo sa tanghalian, kakain ka na ng hapunan, hanapin mo uli. Maghanap ka uli. But when the Lord Jesus Christ touched our heart, 1986, when we received the Lord Jesus Christ, during yung very low ng buhay namin, parang nandoon na kami, sinasabi ng mga tao sa paligid namin, walang mararating ang pamilyang iyan. Biro po ninyo, 5 lalaki, ako panganay, puro lalaki, 1 babae, pang-anim. Siyempre, ang nakikita ng mga tao, naku, magsisipag-asawa rin ng maaga yan. Aalis yan dun sa kahirapan. Pero God rescued us. The time that God blessed our family when we received the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. Palakpakan po natin ang Panginoon. And that is the greatest miracle that happens in my life and in the life of my family. Papasok po ako ng kolehiyo. Inutang yung unang pambayad ko sa college. May nagpautang, nahabag. Susunod na semester, sabi niya, anak, tigil ka muna. Pero sabi ko, hindi na eh. Kailangan ko mag-aral, magpatuloy. Naniniwala po ako. Then, nakiusap po, promissory note sa college. Magbabayad ka sa ganitong tinanggap naman, nakiusap. Then, nung nagkaroon, nagbayad. Then, after ko po ng first year, second year, nag-apply na po ako ng scholarship doon po mismo sa UE, Caloocan. Habang ganun po, masigasig po ako. Bible study, even inside of the campus sa UE, naging active po ako. Yung mga kapwa ko, mga estudyante, kabataan, I share the gospel. Nag-formation po kami ng gawain, na-establish ng KKBs sa loob ng campus. Naging campus president po ako ng UE Caloocan, School Outreach Ministry. At nakita ko ang napakaraming himala ng Diyos. Para magkaroon ako ng libro, mga kapatid, Xerox. Hindi ako bumibili nung libro talaga na prescribed ng mga professors namin. Then uso pa po noon yung mga second hand sa UE Recto. O doon po sa Recto. Mga second hand. Bumibili rin po ako noon, second hand books. Na kung saan ay binibigay yung pong author, hanapin ko lamang po doon. Doon po ako bumibili. Then, the miracle of God happens. Hindi ko sinabi na ayoko na mag-aral dahil wala kaming pera. Mapasok ka sa school, maglalakad ka, ang binigay sa iyo ng nanay mo, 2 piso. Siguro kat nung panahon na yun, during 90s na po, 2 pesos is not enough. Pamasahe na lang po mapupunta. Pero ang laki ng himala ng Lord. The Lord touched my brethren inside the campus. Yayayain nila ako. Halika, kanta. Hindi ako kumikibo. Dahil wala naman ako talagang pambili ng pagkain. Pero sabi nila, sige, libre ka namin. Kain tayo dun. May 5 pesos ka, makakain ka na nun. May ulam at kanin ka na. If you have 5 pesos. Sapat na yon para makakain ka. I saw miracles of God. Yung pala yung mga karanasan mo, yung binibuild up ka lang para talagang patungo doon sa tinatawag na maturity.
Hindi nahayaan ng Diyos yung bagay na maghirap ka. Kasi nga, kung nakita mo lang yung sarili mo na hanggang dito na lang po ako, pero meron palang napakagandang plano ang Diyos. I didn't plan to become a pastor. But I work inside the church. Pero dumating na lamang po yung pagkakataon, panahon na ibinigay sa akin ng Lord, yung calling na kung saan ay tinawag niya ako. And God prepared me, I believe. Nandiyan pa po ba tayo? Marami pong himala, marami pong kwento ng aking buhay during that time of my college days na talagang nakikita ko na how God amazing. Ngayon po mga anak ko, di naman po for the glory of God, marami silang sapatos ngayon, iba-iba. Halos, bawat araw ibang sapatos. Pero ako nung nag-aaral ako nung kolehiyo, isang sapatos lang. Isang shoes lang. At yung isang sapatos na yon, minsan nakangiti pa sa akin. Pag umuulan. Pero, kwento ko lang po sa inyo, may ginawa po ang Diyos eh. Yung isang kaklase ko na nasa abroad yung mga magulang, di kotse. Sabi niya sa akin, Kabuang, samahan mo nga ako, mamimili ako ng gamit. Pinadalan po siya eh, ng kanyang mga magulang. Punta po kami doon sa monumento, yung Grand Central Gotesco po noon dyan. Namili siya, mga gamit niya, damit, sapatos, pabango, lahat po nung gamit niya, namili siya. Ako rin naman, dahil nandun ako, doon sa area ng mga sapatos, tingin-tingin rin po ako. At nung may nakita ko magandang sapatos na talagang gustong-gusto ko, bilang isang mananampalataya, I lay my hands. Lord, preserve these shoes for me. Pag-iipunan ko, Panginoon, nakita ko yung presyo. Mga 655 yung presyo during that time. Pinag-pray ko po yun. Then pagkatapos ko mag-pray, ang kininang may pananampalataya, punta naman po ako doon sa ibang section. Siya, mili siya. At alam niyo po ba, nung daladala niya na yung dami niyang pinabili, doon kami sa counter, pinaano na po niya, pinakwenta po niya doon sa counter. Nakita ko po yung sapatos na pinag-pray ko, nakuha niya. Pero ang sabi ko, Lord, baka meron naman po na kapares yun, hindi naman nag-iisa yan. I believe, Lord, you preserve me, preserve that shoes. Then, nung binayaran niya na lahat, punta na kami sa parking, sakay na kami, babalik uli dahil may klase pa kami, babalik uli sa school. Alam ninyo, nung palabas kami, nasa campus na kayo, palabas na ng sasakyan, pababa na po ako, bigla niyang inabot sa akin yung sapatos. Sabi niya, Kabang, natuwa ako, sinamahan mo ako, binigyan mo ako ng oras. Kaya nakita ko kanina parang ang lagkit ng tingin mo doon sa sapatos. Naisip ko, bilhin ko na rin. Sabi ko, kala ko sa'yo. Pero alam nyo, hindi na ako nakakibo after nun eh. And tumingin na lang po ako sa langit at tumulo po yung luha ko. Sabi ko, Lord, paglilingkuran kita ng buong puso. Ibibigay ko sa iyo ang aking buhay sapagkat ang dami mong ginagawang himala sa buhay ko. How to build spiritual maturity? Dito na po tayo. We need to feed on God's Word. Dapat rooted tayo, every one of us. We need to be rooted on the Word of God. Amen po ba? Why? Because man shall not live by bread alone, but by every word that comes forth from the mouth of God. Kaya kung binapakain natin physical bodies po natin, we need the
Word of God to feed our spirit, our soul. Then, we need to embrace trials. Sino po rito gustong-gustong may pagsubok siya sa kanyang buhay? Sino rito yung, subukin mo ko! Ha? Pagsubok! Wala namang gumawa nun eh. Diba? Walang may gusto na mayroong pagsubok sa kanyang buhay. Pag may pagsubok nga eh, diba? Sasabihin natin, hanggang kailan kaya matatapos ito? Puro na lang pagsubok. But what the kingdom of God teaches us regarding trials? Ano pong sabi niya? We need to embrace it. Why? Doon rin po sa James chapter 1 verse 2. Ano po ang sabi diyan? Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds, of variety of trials. Tignan po na yung gustong ipakita ni Apostle James po rito. That only a matured Christians can understand this statement. Eh, sino nga ba yung sinusubok na ako tapos magagalak pa ako? Sinusubok na ako tapos tuwang-tuwa pa ako? Nandiyan pa po ba tayo? Eh wala naman sa normal talaga. But being a Christians, how can we put this and acting on our faith? Kasi nga bahagi ito ng pagmumold ng Diyos sa atin pong karakter, sa atin pong buhay, para makarating ho tayo doon sa finish lines. Amen po ba? Amen? Because trials part of our life and we need to accept the fact that we cannot be successful without it. Hindi naman po natin naranasan yung naranasan ni Job. That in one day, di ba, iba't ibang mga pagsubok. Kababalita pa lamang ng isa, meron na kaagad na magbabalitang nangyari doon sa iba. Binabalita pa lamang, meron na namang dumarating. But we learn about that. God is there. At kung ano man yung nawala kay Job, ang sabi ng Bible, binalik lahat ito ng atin pong dakilang Diyos na buhay. Amen? Amen? Sabi ng Job chapter 42 verse 2, I know that you can do everything and no plans of yours can be thwarted. That is the statement of Job during that time. And on that last chapter of Job, ang sabi ng Bible, ibinalik ng lahat. At hindi lang yung nawala. Ano pa ang sabi? Higit pa doon sa mga nawala. Ibinalik ito ng Diyos kay Job. How to build spiritual maturity? Train in godliness. Prayer is one of the powerful weapon to godliness because we cannot do anything without God. Prayer is not just talking to God, it is experiencing the presence of God. It is tuning our heart in the heart of God. Kaya po ba nating i-tune yung pong tibok ng puso natin na katulad sa tibok ng puso ng Diyos? Are we listen on the heartbeat of God as we live in this world? There's a lot of noise in this world. Ang daming ingay, ang daming iba't ibang mga uri ng tunog na naririnig tayo sa mundong ibabaw. But we as Christians, there's only one sounds of voice that we need to listen. And that is the voice of God. Amen po ba? Ang sabi ni Jesus, my sheep knows my
voice. Nare-recognize pa po ba natin ang boses ng ating pastor? Ulitin ko pang tanong, baka hindi po ninyo narinig. Are we recognize the voice of our shepherd? Salamat po. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah! So hindi po kapaguran yung palaging nananalangin. Hindi po karagdagang activity sa church kapag prayer meetings. Sino po rito excited kapag prayer meetings? Sino po rito excited kapag prayer meetings? Bakit ang Diyos ni-reveal kay Bishop Brother Eddie sa ating spiritual director yung pong prayer revival meeting? Kasama po yan sa paghuhubog sa atin sa ating karakter. God revealed that to our Bishop Brother Eddie Villanueva, and we are all very thankful to God. The recipient ho tayo doon. Ayaw ng Diyos na yung buhay Kristiyano natin ay mawala o mapariwara ho tayo. So, tayo po inilalagay ng Diyos. Kapag prayer meetings, dapat excited tayo. Amen po ba? That is the feeling. Because this is the one of the powerful weapon to godliness. Napapalapit ho tayo nito sa atin pong dakilang Diyos. Amen po ba? As we come in prayer, nakikita po natin rito ang mukha ng Diyos. Nauunawaan natin ang tibok ng puso ng atin pong Panginoon. Let me sing this song. Nais kong mamasdan ang iyong kagandahan. Nais kong manahan sa piling mo kailanman. Ang ibigin ka ang siyang nais ko. Ang sambahin ka ang siyang miti ko. Hindi nalalayo. Hindi nalalayo ang pangako ko. Kayo na lamang po sa piling mo. Amen. That's it. That is the result in our life. Sa piling mo, galakay umaapaw. Sa piling mo, O Diyos, sa piling mo. We need to focus on Christ. Always fix our eyes to God. Kaya nga sabi ni Apostle Pablo, di ba? That we need to fix or even look unto Jesus, the finisher, the perfecter of our faith. Hebrews chapter 12, verse 2. Ang sabi po roon, who for the joy endured the cross, despising the shame, and sat at the right hand of his Father. Yun yung ginawa ni Jesus Christ endured the cross for us. Sa akin, sa inyo, sa bawat isa sa atin. He endured the cross. Tapos, kaunting pagsubok na nararanasan natin, Lord, tatalikod na ako. Lord, hindi na muna ako magsasamba. Lord, titigil muna ako sa paglilingkod. Ayoko na muna sa ministry. That is elementary behavior being a Christian. 21 years. Maturity.
At para ito'y magpatuloy, we need to focus on Christ. Just like nang ginawa niya. Christ is always on His Father. He prayed. Bago pa man pumutok ang araw, sa madaling araw, ang sabi ng Mark chapter 1 verse 35, Christ went into a solitary place and He prayed to His Father. He communed with His Father. That's why ang sabi ng Apostle Pablo, imitate me as I imitate Christ. 1 Corinthians chapter 11 verse 1. And even Apostle Paul in Philippians chapter 2 verse 5, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. That's why focus on Christ. That Christ, He despised the shameful of being at the cross. Because dying on the cross is a criminal. Mga namamatay po roon, mga kriminal. Kasama niyo yung dalawang kriminal po yun. But Jesus Christ is not a criminal. Pero dahil po sa atin, nangyari po yun. And Christ, He despised that shame. Tayo, konting kalabit lang po sa atin, napahiya tayo, na-reject tayo, parang ayaw nating magpatuloy. Bahagi po ng atin pong buhay yan. Pero lagi natin tatandaan, sa nararanasan natin ngayon, kung tayo man po ay na-reject, tayo man po ay napahiya, o may mga tao man na yung pagtingin sa ating pagkatao'y maliit, magpatuloy lang tayo. Because kailanman hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan ng atin pong dakilang Diyos na buhay. Breakthrough patience that sustains set up believers for divine breakthroughs. Setting up believers for divine breakthroughs requires aligning hearts with God's promises, removing spiritual or mental limitations. Do not put God in a box. Let God freely moves in our lives. And that is divine breakthroughs. Waiting in faith creates opportunities for miracles. Mga magulang, mga kapatid, kung matagal man yung paghihintay natin, hindi yan po delays. God wants to sow something in our heart. Pero lagi nating tatandaan that is an opportunities for God's miracles in our life. Hayaan natin ang pagkilos ng Diyos. Hayaan natin kumilos siya ng malaya sa atin po mga buhay. God is positioning every one of us for the greater blessing na inihanda niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Meron pong isang kapatiran na kung saan ay sinabihan siya ng kanyang supervisor, "You're the next." At ang pagkakatanggap niya doon, siya na yung papalit para maging supervisor. And he pray for it. Dahil yung pong supervisor niya, mapopromote rin to manager. Then nasabihan siya. Pero marami po silang kandidato as a supervisor dun po sa kanilang opisina. Nag-pray siya, nag-fasting siya. He desired.
At naging motivation niya rin po yon in serving the Lord. But when the time that the company i-announce na po kung sino po yung mapopromote, nung tinawag na po sa being a supervisor ay hindi pangalan niya ang tinawag. Nalungkot po siya. Yung iba niyang katrabaho ang tinawag. Then nagtanong siya sa Lord, Lord, saan po ako nagkulang? Meron pa ba bang kulang, Panginoon? I desire it. At sinabihan ako nung mismong supervisor, you're the next. Hindi pala mapanghahawakan yung kanyang salita. Then after po ng 1 week, bigla pong meron pong pagtawag. Yung pong may-ari ng company, tinawag po yung lahat ng empleyado, sabi niya, yung dati ninyong supervisor rito na manager na, mag-a-abroad na siya at kailangan merong magpipit doon sa kanyang posisyon as manager. Pupunta na siya sa abroad. Yung petition paper, lumabas na. At kailangan niya nang pumunta ron. Then, tinawag po yung pangalan niya. And that's right. Yung boss niya, na supervisor niya, you're the next. Sa kanya na-retain yung, I am the supervisor. Pero, manager pala ang nakalaan sa kanya. Iyak siya ng iyak. Sabi niya, Lord, nililimitahan ko lang yung sarili ko. Yes, I desire supervisor. But you, iba pala. Gusto mo pala akong ilagay as a manager. We cannot fathom the mind of God. That's why be ready, mga kapatid. We need to be ready. Breakthrough is coming. Amen po ba? Amen. Almost these seasons, di ba? 2025, 2026, yan na yung naririnig natin. Sasabihin natin, Lord, wala pa eh. Wait. Maghintay lang tayo. Pero paparating talaga. May darating na breakthroughs sa buhay ng bawat isa sa atin. Patience! Amen! Be patient! Next slide, sabi dyan, the setup remaining faithful, joyful in serving while waiting for an answer to prayer builds the spiritual maturity requires to sustain the blessings once it finally arrives. Tingnan po ninyong mabuti yung binabanggit dyan. That's why the maturity of our heart. Yung sabi nga po, di ba, masarap kainin ang isang prutas na hinog. Hindi yung hinog sa pilit. Pag hinog sa pilit, mapakla, maasim, o yung ibang mga taste na ma-experience natin. Pero kapag hinog yung hinog talaga sa puno, may enjoy natin siya. May enjoy natin kainin at sabihin natin, napakasarap talaga yung pagkakahinog nitong prutas na ito. We will enjoy it. And that is God's preparing for us. Na hindi po maging burden yung pong darating na pagpapala sa atin. Na hindi rin po magiging kaagaw niya sa ministry, sa paglilingkod natin sa Diyos. Are you there, church? Hindi magiging kaagaw. Magiging inspirasyon rin natin yun. Habang tayo po ay naglilingkod sa atin pong dakilang Diyos na buhay. A divine breakthrough means you are undergoing a period of spiritual formations.
God uses prayer. God uses fasting. Di ba? Mayroon tayo ngayon 21 days. Are we engaging on 21 days of prayer and fasting? Amen? Kasama po yan eh. In building up maturity in our life. Ako po thankful talaga ako sa JL. Because yung binibuild talaga yung atin pong spiritual life. Diba? Meron din tayong devotions. That sometimes the leader is checking the devotions of the members. Amen po ba? Kasama po yun eh. That even trials to break down walls of doubt sa buhay po ng bawat isa. Walls of fear or even pride within ourselves as believers. Tinatanggal po ng Diyos yan eh. Bakit hindi ka pa napopromote? Baka meron pang something na kailangan tanggalin sa atin po mga puso, sa atin po mga buhay. Once the internal environment of every one of us or of the believers is ready, then the external breakthroughs manifest. Ang unang inaayos ng Diyos, yung pong sa kaloob-looban natin. Then we can see it now. Tingnan ninyo, laging ang inihahayag po doon sa nangyayari sa buhay ng isang tao ay ang Diyos ang napaparangalan. Nandiyan pa po ba tayo? Di ba? Remember, dito na po ako magtatapos. Remember, when the time doon sa John chapter 11, when Lazarus got sick, nagpasabi si Martha at si Mary kay Jesus. Kasi malalapit niyang kaibigan to eh, itong magkakapatid na ito. Nagpasabi, Panginoong, may sakit po si Lazarus. Pinaalam. And siyempre, bilang malapit sa kanyang puso, pupunta niya dapat. Pero ano po ang sabi ng Bible? Nagpalipas pa siya ng ilang araw. Then, namatay si Lazarus. Namatay na. Hindi pa rin pumunta si Jesus. Kailan pumunta si Jesus? Nailibing na. Then when Jesus approached Martha, Mary, iyak nang iyak si Martha, si Mary, iyak siya. At ang sabi ni Martha, kung nandito lang kayo, Panginoon, kung nandito lang kayo, during the time na may sakit siya, kung nandito lang sana kayo. But what the Lord Jesus Christ tell her, ang sakit na ito ay hindi darating sa kamatayan. Nangyari ang kalooban ng Diyos upang mayayag ang kanyang kapangyarihan. Then, saan si Lazarus? 4 na araw na po siyang nakalibing eh. Then, let us go, sabi ni Jesus. At alam po natin nangyari. Nung sila po'y nasa libingan na, buksan yung pong takip ng kanyang libingan. Then meron pa pong baka po naagnas na. Baka mabaho na po yan. 4 na araw na po eh. Pero tinuloy pa rin ni Jesus. Sabi niya, makikita ninyo ang kapangyarihan ng Diyos. Ipapakita niya ang kanyang kapangyarihan. And when he said, Lazarus! Come out! At ano pang nangyari? Lumabas po si Lazarus. Nandiyan pa po ba kayo? Sabi po ng isang preacher na napanood, paano kaya lumabas si Lazarus? Eh di ba binabalot po yun ng kayong lino, yung buong katawan? Lumabas.
Kasi pagkalabas niya, saka sinabi ni Jesus, kalagan ninyo siya. Di ba? Ibig sabihin talagang doon siya galing. Then when they saw it, Jesus said, alisin ninyo yung nakabalot sa kanya. Pero ano yung ginawa ni Jesus? He prayed to His Father and He thanked the Father. Salamat po, Ama, sapagkat ipapakita mo ang iyong kapangyarihan sa mga taong ito. Sometimes the worst thing that happened, kala natin, hindi tayo pinakinggan ng Diyos. Pero mas maganda pa rin talaga, mas mainam pa rin talaga, para hindi tayo talaga ang mabigyan ng papuri o luwalhati, kundi tanging Diyos lamang. Nakitang-kita ang pagkilos niya sa bawat himala na nangyayari sa atin pong mga buhay. Natawagan ko na po ating music ministers natin. Colossians, last slide ko po. Colossians chapter 2, verse 6 to 7. Sabi diyan, therefore, as you receive Christ Jesus, so walk in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. Sapagkat tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon. Ito pong sabi diyan, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Magpakatagtag kayo at patuloy na lumago sa pagkakakilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Breakthrough patience sustain believers to remain steadfast, allowing God's perfect timing to bring forth lasting miracles and revival. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Ito ay ang aktibong pagtitiis na may kasamang matibay na pananalig habang naghihintay ho tayo sa tugon o sa himala ng Diyos. Hindi ito pagsuko, kundi isang masiglang pagkapit sa mga pangako ng Diyos sa gitna ng matinding pagsubok. God knows your pain, God knows your trials. And if we understood that is part of God's process in our life, we will embrace it. Nung naintindihan niya po sa Pablo, di ba, in 2 Corinthians chapter 12, he asked, Lord, alisin mo ito, Panginoon, yung thorn of the flesh. Sabi niya, 3 beses kong hinihiling sa kanya, na alisin niya to nahihirapan ako rito Pero sabi niya ng Diyos sa akin, my grace is sufficient for you. For when the times that you are weak, you receive the strength that comes from me. And Apostle Paul says, that's why I will gladly boast that in times of my weakness, I receive the strength that comes from God. Amen? Amen? Tumayo ho tayo. And let us feel the presence of God. God is touching this place. God is honoring the faith of every one of us. And before ho tayo, dumako po sa atin pong pagsambang awit sa atin pong Panginoon. Kung meron man po sa ating kalagitnaan na ngayon lamang po nakarating, because you are invited, tumugon ka sa imbitasyon ng iyong kaibigan, ng iyong kapitbahay, ng iyong kamag-anak, ng iyong kapatid. Narito ka ngayon. This is not an accident. Ito po'y pinlano ng Diyos sa iyo, kapatid. This is the very plan of God to you.
that you might know His very plan for you. At kung ikaw yung kapatid, yuko mong yung ulo, pumikit ka, taas mong yung kamay, at sumunod ka sa maikling panalangin ito. Sabihin mo, Panginoong Jesus, marami pong salamat sa iyong buhay at banal na salita na akin pong narinig ngayong umagang ito. Salamat sa mga pangako mo. Salamat po, Panginoong Jesus, sa pag-anyaya po ninyo sa akin. Inaamin ko po ang lahat kong mga pagkakamali, ang lahat-lahat ko pong mga kasalanan. Hinihingi ko po ito ng tawad. Kasalanang minana ko pa sa aking mga ninuno. Kasalanang nagawa ko sa inyo bilang aking Diyos. Kasalanan nagawa ko sa aking pamilya at kapwa. Patawarin po ninyo ako. Linisin po ninyo ako ng inyong banal na dugo. At sa mga oras na ito, nagpapakumbaba po ako. Inaanyayan ko po kayo, Panginoong Yesus. Pumasok ka sa aking puso. Tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong Panginoon, bilang sarili kong tagapagligtas, aking Diyos at Hari ng aking buhay. Salamat po, Panginoong Yesus, sa buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoong Yesus, na ako po'y sasamahan po ninyo habang ako'y nabubuhay upang magawa ko ang iyong kalooban. Ako na lang po mananalangin, dakilang Diyos, kilala po ninyong bawat isa. And seal it with the power of your Holy Spirit, that prayer of repentance, acceptance, and surrendered life to you. Uhawi mo sila palagi sa iyong buhay at banal na salita. At hindi po ito, Panginoon, ang una't huli, O Diyos, na sila po ay magbibigay ng kanilang papurit pagsamba sa inyo. Ito po'y simula ng iyong pagkilos sa kanilang pong buhay. At magpapakilala ka pa ng lubusan sa kanila, Panginoon. In the name of Jesus. Pagpalain mo sila, Panginoon, at matanggap nila, Panginoon, ang tunay na biyaya ng kaligtasan na galing po sa inyo, Panginoon. And even bless their families in the name of Jesus. Patuloy tayong sumamba sa atin pong Panginoon. Taas po natin ating mga kamay. Yes. God is moving. To worship you, my Lord, and See your spirit fall in power. your love unfolding. Gifts from heaven. I love to worship you. My God, Come on, church. Just worship. I love to Just worship the Lord. you, my Lord, And the Holy Spirit's moving. feel your precious breath of heaven. Hallelujah. All-consuming love. Holy Spirit, come Yes. and power, change my life. I want to live for you, my God. It is the work of the Holy Spirit in our lives that we make endures any kinds of trials and tests of life and put patience in our heart. That's why invite the Holy Spirit to move. Invite the Holy Spirit. We worship you. Yes. I love to worship you, my Lord.
God put in my heart. My hands before my King and pray. May I invite the couples or even yung pamilyang narito, kapatid, magkapatid, o anak sa magulang, pumunta po rito sa altar, couples. I will open the altar now. As our worship team singing this song in worship. Yes. Sige po. Just come forward. Hurrarabashande, rarabashande, rarabashande. Oh, ba 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 ba. Let us enjoy the moment. God is moving. Focused on worship. Hurrarabashande, rayakandoroboshande. Lift up our hands. Taas po natin ang ating pumangamay. Lift up our hands to heavens and worship God. Long to see you, though I lift my hands before my King and pray. So I yearn for you, long to see you, though I lift my hands before my King and pray. I love to worship you, my Lord. I love to worship you, my Lord. Speak forth in the hearts of your people in this place, O God. And let thy power move in every heart, every lives. Yes. Touch their lives. Touch them. Lord, move. Being Christians, Lord, you want them to be matured, oh God. You want them to grow in their faith. And trials and tests of life is part of growing, part of maturity that you design in every one of us, Lord. Narito ang bawat pamilya, narito ang magkapatid, narito ang mag-ina, Panginoon, mag-ama, mag-asawa, Panginoon. Lord, bless them. Hurarabashikararabakande. Bless their bread, their waters, oh God. Bless their Christian life, Lord, that they might be rooted to your word, O God. In the name of Jesus. Oh, I claim your power. Oh, receive the touch. Receive the touch. Come on. Oh, Lord, I claim. Receive the touch. Receive. Receive. Yes, I claim it that you touch them. Receive them fully in the name of Jesus. Hallelujah. Lord, I claim, receive it in the name of Jesus. Receive the touch of the Holy Spirit. Lord, grant. Hallelujah. Natawagan ko si Pastor Bernie.
Hallelujah. Let your spirit come. Oh, Tarabashan, Tarabashan. Change my life. Hallelujah. To live for you, my Lord. Holy Spirit, Thank you, O Holy Spirit, change for touching and changing us from glory to glory. Changing your people from glory to your glory. spirit come in my Hallelujah. change my life. I want to live for you, my Lord. Fall on us, Lord. Fall on us, Lord. Oh, thank you, Lord Jesus. Father, we thank you for the manifest presence of your breath, of your power in this place. It's what you told to Daniel, oh God, that they might live in this world and do greater exploits to your kingdom here on earth, Lord. Marami pong salamat, Panginoon. Marami kang inihanda na mga magaganda at mabubuting bagay. And even breakthroughs upon breakthroughs, O God. Ang pangbihirang tagumpay ay malapit na at malapit na. Nandiyan na. Just believe and be patient because God is moving in your life. This is our prayer. Amen and amen and amen. God bless you po, and I love you with the love of the Lord.